Anong kalamidad ang kinakatakutan mo? Bakit nangangamba ang mga tao kapag may panahon ng paghihirap? Lalo na ngayon, sobrang taas na ng fuel, aabot na ng 100, mahigit pa. Nako, so lumulobo na talaga ano. Kaya bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga kahirapan na ganito na dumarating? Ano nga ba ang dahilan? So bakit? Sagutin natin yan sa pamamagitan ng Bible. Upang magtiwala at lubos na umasa sa Diyos dahil may pangako sa atin ang Diyos. Ano nga ba yung pangako sa atin ng Diyos? Basahin natin to sa Jeremiah chapter 17 verse 7. Ngunit mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa sa Panginoon. Dalawa po Mapalad ang taong nagtiwala at lubos na umaasa sa Panginoon. Next. Bakit kaya? Matutulad siya sa punong kahoy na itinatanim sa tabi ng ilog. Ano ba meron sa ilog? Maraming tubig. Ano bang mangyayari pag doon sa ilog? Na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ibig sabihin, hindi siya matutuyo kasi may tubig doon may source ng water. At ang punong kahoy na ito'y hindi natatakot. Dumating man ang tag-init. Hindi lang basta tag-init. Ang sabi pa dito, o mahabang tag-araw. Ibig sabihin, hindi lang basta tag-init, kundi mahaba pang tag-araw. At ang sabi pa dito, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Ibig sabihin, imbis na malanta siya dahil merong araw, lalo pang gumaganda ang kanyang puno, ang kanyang mga dahon at nagbubunga pa. Kumbaga, napakahalaga din kasi sa kanya nung araw. Parang ganun din tayo sa life natin Yung araw, yung tagtuyot o yung dadanasin natin ng mga tagtuyot, normal to. Kailangan mangyari talaga to sa buhay natin para umasa tayo sa Panginoon. Pero ito yan, kagaya ng puno. So alam na natin na hindi siya mabubuhay kung walang mga araw, di ba? Hindi pwedeng tubig lang, ganun din tayo. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pagsubok, di ba? So kailangan mangyari talaga yan. Pero ito ang Satan trap, negative thought. Bibigyan ka niya ng mga takot sa pag-iisip na ikaw ay mawala ng pera o laging kapusin sa pera. Na feeling mo na ay magmumukhang kawawa kapag wala kang pera. At ano pa mangyayari sa'yo? Makakadama ka nang walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. At dahil sa matinding takot, baka kagawa ka na ng mga masasamang pamamaraan na maaaring ikapahamak mo. Ganyan si Satan. Bakit kaya? Dahil alam ni Satan, kapag lubos na nagtiwala ka sa Diyos at lubos na umaasa ka sa Diyos, ikaw ay mapalad at parang kang puno na malago ang bunga at kahit tumagal ang matinding tag-init, hindi ka matutuyo, kundi magbubunga ka pa ng napakadami at dahil may pangako sa atin ang Diyos. Kaya, ano yung dapat mong gawin ngayon? So ano ba dapat natin gawin ngayon upang hindi matakot sa mga darating na mahabang tag-init o mahabang, pinagdadaan natin ngayon, mahabang mga paghihirap? Magtiwala sa Diyos, number 2, at lubos na umasa sa Diyos. Kagaya na nangyari sa puno, halos kahit anong tindi ng init, lalo pa siyang gumaganda, ba? At nagiging malago. So follow-up question, paano ang tamang pagtitiwala sa Diyos? At pangalawa, paano umasa ng lubos sa Diyos? Sasagutin natin to in the biblical, pero hingin ko muna ang testimony nyo. Share nyo naman sa akin kung napagdaanan nyo ito, anong mga mahabang kahirapan ang pinagdaanan mo. Share mo naman, ngunit hindi ka nangangamba. At paano ka nagtitiwala sa Diyos ng lubos at umaasa sa Kanya? So share mo naman ito sa comment section natin. At yung mga follow-up na mga message natin, send na lang natin dyan. So huwag kalimutan, may pangako sa atin ng Diyos. God bless.